Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsesyon sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Nang mag-divorce si Mary Lou at foreigner na si Gary Danley noong 2015, inakala ng mga tao na yun na ang katapusan ng magandang buhay nito sa Amerika. Pero ipinakita niya lalo na sa kapwa niya mga Filipino na mapanghusga na kaya niyang mabuhay na mag-isa na hindi nakadepende sa kanyang ex-husband. Ayon sa ulat, ang mga ito ay nagpakasal pala noong 1990 at bago mapadpad sa Amerika ang born and raised sa Pilipinas na si Mary Lou ay nagtrabaho muna ito sa Australia hanggang siya ay maging Australian citizen. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng isang anak na babae. Ang pagsasama ni Gary ay walang pagkakaiba sa pagsasama ng ibang mag-asawa. Ang mga ito ay nag-aaway pero kalaunang nagkakasundo rin. Ngunit pagkalipas ng 25 taon, ang mga ito ay piniling maghiwalay dahil napagtanto nilang magkaiba ang kanilang personalidad. Ang hiwalayan ay naging mapayapa. Sa totoo nga ay hinati na lamang ng mga ito ang kanilang mga ari-arian. Nang ma-finalize ang divorce noong 2015, isang araw pagkalipas nila mag-file, si Mary Lou ay lumipat at permanenteng nanirahan sa state ng Nevada. Ang apartment na nilipatan nito ay malapit lamang sa Las Vegas Strip kung saan makikita ang napakaraming mga casinos. Sa internet ay makakita ka ng larawan kung saan ito ay binibisita ng kanyang anak at mga apo. Ang pagkakaroon din ng maraming mga Filipino sa Nevada ang rason kung bakit na-enjoy nito ang buhay niya doon. Pero ang ilan naman ay mas nainggit pa nang umuwi ito sa Pilipinas na merong kasamang dayuhan. Sa litrato na ito ay makikita mo na isinama niya ang bagong lalaki sa kanyang buhay na kinilalang si Stephen Paddock na isang Amerikano din. Ang dayuhan ay pinuri ng lahat ng mga tao sapagkat para sa kanila ay tanggap na tanggap nito ang kultura ng mga Pinoy. Ang ilan ay hayagan tinanong kung kasala na ba ang susunod na yugto sa relasyon nila. Ngunit tila wala sa bokabularyo ng dalawa ang salitang kasal sapagkat ang dalawa ay parehong diborsyado. Sa ulat ay nakalagay na si Steven ay kinasal na ng 2 beses. Ayon sa kapatid nito ay gustong-gusto nila si Mary Lou dahil maasikaso, mabait at mahal na mahal nito ang kanilang kapatid. Madalas niyang tawagin ang mga ito na cute dahil kung anong itinangkad ni Steven ay siya namang liit ni Mary Lou. Pagkalipas ng ilang buwan simula nang sila ay magkakilala, ang mga ito ay kumuha ng bahay. Ngunit halos hindi naman sila nagtatagal doon dahil madalas silang bumiyahe sa iba't ibang lugar sa loob at labas ng United States. At katulad ng laging ginagawa ni Mary Lou ay madalas nitong ipinopost ang masaya nilang pagbiyahe. Ang dalawa ay naiulat din na nagsama sa bahay na pagmamayari ni Steven na makikita sa Mesquite na kadalasang tinitirhan ng mga retradong tao. Sa loob ng ilang taon ay naging maayos ang buhay ng dalawa. Ngunit noong 2017, ang mga tao ay magugulat dahil si Mary Lou ay dinala ng FBI sa kanilang opisina para questionin. At kasunod niyan ay ang pagkalat rin ng balita na ang live-in partner nitong si Steven ay patay na. Ang mga kamag-anak nito sa Australia at Pilipinas ay nagulat at ang iba ay mabilis na bumuo ng teorya na baka pinatay di umano ng Pinay ang kanyang live-in partner. Pero ayon sa kapatid ni Steven ay imposible yan dahil ang dalawa ay in love sa isa't isa. Si Mary Lou ay pinagtanggol naman ng iba niyang mga kapitbahay at sinabi nila na hindi nito kayang pumatay sapagkat napaka-sweet nito. Pero kung anong bait nito ay siya namang isnabero ni Steven. Nang ma-interview ang mga empleyado pati supervisor ng Starbucks sa Mesquite ay nalaman ng mga tao na ang ipinapakitang magandang relasyon ni Mary Lou ay hindi naman pala totoo. Ayon sa kanila, kung ang mga ito ay nasa coffee shop ay madalas lait-laitin at ipahiya ni Steven ang Filipina.
Ang dalawa ay madalas maglagi doon at hindi lamang isa kundi maraming beses nilang nasaksihan kung gaano si Marilu abusuhin. Nang minsang gustong hiramin ng Filipina ang card nito ay sinabi ni Steven na hindi na niya kailangan na hiramin ang card dahil siya rin naman ang magbabayad ng lahat ng kakainin to, katulad ng pagbili niya sa pagkatao ni Marilu. Dahil sa kahihiyan ay wala na itong nasabi. Nagpatotoo rin ang staff na hindi lamang sa girlfriend nito si Steven Bastos, pero kahit sa kanila ay wala itong delikadesa. Lumalabas pala na kaya mataas ang tingin ni Steven sa kanyang sarili ay dahil siya ay isang milyonaryo. Pero bago ito nakaramdam ng kaginhawaan sa buhay, si Steven ay isa lamang simpleng tao na isinilang sa Clinton, Iowa noong 1953. Ang buhay ng mga tao dyan ay umiikot sa pagdalo sa simbahan tuwing linggo, panonood ng iba't ibang high school games at pati pagtatrabaho. Si Steven ay panganay sa 4 na magkakapatid na puro lalaki. Ngunit kung ang mga kababata nito ay may normal na buhay habang lumalaki, ay tila naging roller coaster ride naman ang kinamulatan na buhay nito sapagkat ang kanyang tatay ay labas-pasok sa kulungan. Ang ama nito na si Benjamin Hoskins Paddock ay isang magnanakaw. Ito ay pinarusahan na makulong sa loob ng 2 dekada. Ngunit naging laman na naman ito ng headlines dahil pagkalipas ng 9 na taon bilang preso sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nagawa nitong makatakas at kahit ang FBI ay hindi na ito nahanap. Ang nanay nito na naiwang mag-isa ay nagpalipat-lipat ng states para lamang mabuhay ang 4 na bata. Nang makatapos ng pag-aaral noong 1970s, si Steven ay nakakuha ng trabaho sa gobyerno bilang mail carrier sa US Postal Service. Pero hindi nagtagal, ang paulit-ulit itong pagde-deliver ng mga sulat ay hindi na nito nagustuhan. Kaya kalaunan ay lumipat ito bilang auditor para sa Internal Revenue Service. Ngunit ang mahabang oras sa harap ng mga numero ay pinagsawaan rin ito. Kaya noong 1980s ay pumasok naman siya sa defense contracting. Ito ay nagtatrabaho pa rin sa gobyerno. Ang oras niya ay nauubos sa pag-aasikaso ng pera, mga papeles at pati logistics. Katulad ng kanyang trabaho, naiulat na binuo rin ni Steven ang kanyang buhay na may structure at hanggang maaari ay ayaw na ayaw nito na magulong pamumuhay. Pero kalaunan ay nag-resign din ito. Si Steven ay mas piniling pasukin ang mundo ng real estate. Ang pera na kanyang kinita dati ay inilagay niya sa mga apartment complex at mga rental properties. Sa galing at diskarte, ang maliliit na investments nitong inilagay ay lumago hanggang maging bigati na siyang negosyante. Sa ganda ng kita ay lumago ang business portfolio ni Steven kaya naman ay tumaas din ang kalidad ng lifestyle nito. Sa dami ng kanyang pera ay mabilis itong naingganyong magsugal. Sa loob ng mahigit 2 dekada, ito ay naging regular na customer at kilala na big spender sa iba't ibang casino sa Las Vegas. Sa dalas niya sa isang casino, si Steven ay binigyan ng rewards program ng Atlantis Casino Resort Spa sa Reno na Club Paradise. At doon ay nag-cross ang landas nila ni Marilu sapagkat ang Filipina ay nagtatrabaho pala bilang isang high-limit hostess. Para sa hindi pamilyar, ang trabaho ni Marilu ay asikasuhin ang mga VIPs o yung mga taong malalakas magsugal tulad ni Steven. Nang ang dalawa ay magka-developan ay napagtanto ni Marilu na talagang big shot ang negosyante sapagkat maning-mani dito ang magpatalo ng ilang milyong dolyar sa isang araw. Nang magsama ang dalawa sa iisang bubong ay doon na mas nakaranas ng kaginhawaan sa buhay ang Pinay. Nakarating ito sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Nakain niya ang mga pagkain na pinapangarap lamang nito. Masaya rin ang Amerikano sapagkat sumasama at nai-enjoy din ni Marilu ang pagpunta sa kasino. Sa totoo nga ay madalas silang magsugal na tila ito na ang isa sa paraan upang sila ay magbonding. Ngunit nang kumalat ang impormasyon na masama ang ugali ni Steven ay marami ang nagsabi na kahit bigyan pa sila ng isla at napakaraming pera ay hindi sila papayag na bastusin sa pampublikong lugar, sabihan ng masama at lait-laitin katulad ng nararanasan ni Marilu. Para sa kanila ay tila okay lamang dito ang kabastusan ni Steven dahil gusto nitong mapanatili ang sosyal nitong buhay. Para sa kanila ay baka gusto ring tapusin na ng Amerikano ang relasyon niya kay Marilu kaya pinatay ng Pinay ang nobyo nito.
Ngunit mabilis namang naglaho ang teorya niyan dahil sinabi ng mga otoridad na si Steven mismo ang kusang kumuha sa sarili nitong buhay. At ang rason pala kung bakit ini-interview ng FBI si Marilu ay sa kadahilanan na ang kanyang live-in partner ay pumatay ng 60 mga katao. Nang maging headlines ang ginawa ni Steven ay hindi makapaniwala ang isa sa mga kapatid nito sapagkat ni isang beses ay hindi nila nakitaan na naging bayolente ito. Sa background check ng FBI ay napakalinis ng record ni Steven. Wala itong criminal record. Ni minsan ay hindi rin ito nagkwento tungkol sa politika. Nang magsagawa ang mga otoridad ng search warrant sa lahat ng bagay nito ay wala rin silang nakitang diaries. Kaya sa panlabas ay talagang masasabi mo na si Steven ay isa lamang sa napakaraming mga tao na tahimik, pribado at mayamang mamamayan na nakatira sa Mesquite. Ngunit ang ilan na personal na kilala ito ay sinabi na maaaring si Steven ay merong trauma dahil inabandona ito ng kanyang ama. Ngunit ayon naman sa forensic psychologist, ang pagpatay nito sa 60 mga tao ay talagang kalkulado at pinlano ng milyonaryo. Ilang linggo pagkatapos mangyari ang krimen, ang FBI sa tulong ng local police ay nagawang makita ang mga galaw ng suspect bago nito gawin ang krimen. Ang plano ni Steven ay nagsimula noong September 25 at sa security footage na ito mula sa MGM Resorts ay makikita na ito ay nag-check-in. Ang kwarto nito ay matatagpuan sa 32nd floor Suite 135. Mapapansin na ito ay walang dalang suitcase. Sa halip ay naglagay lamang ito sa kanyang kwarto pagkatapos ay kumain sa sushi restaurant. Suma total ay nanatili lamang siya sa hotel ng 2 oras. Bago sumapit ang alas 5 ng hapon, nahagip ng security footage ang sasakyan nitong minivan at tinulungan siya ng bellman na madala ang 5 nitong luggage. Para sa mga VIPs na tulad ni Steven na madalas maglagi sa casino, ay hindi sila ka-questionin ng casino staff kung bakit sila maraming bagahe. Sapagkat para sa mga ito ay kung ang kanilang mga VIPs ay merong dalang maraming bagahe, isang magandang senyalis yun na malaki ang kanilang kikitain. Sapagkat mananatili ang mga ito ng ilang araw, minsan ay linggo pa. Nang madala ang bagahe, ang salarin ay nanatili sa kanyang kwarto ng 4 na oras. Bandang 9:40 ng gabi ay dinala nito ang 2 niyang suitcase pabalik sa kanyang bahay sa Mesquite. Sa cellphone record ay napatunayan na nasa loob lamang ito ng tahanan ng buong araw. Pero bandang alas 8 ng gabi ay bumalik ito sa Las Vegas. Ngunit sa halip na sa Mandalay Bay Hotel, ito ay pumunta sa The Ogden kung saan ay lumalabas pala na nirentahan din ito ang isang kwarto doon ng halos 1 linggo. Isa itong importanteng detalye sa kaso sapagkat ang nasabing hotel na yan ay malapit sa lugar kung saan isinasagawa ang music event na tinatawag na The Life is Beautiful Festival. Ang Digital Forensic Unit ay nakita na lagi nitong tinitingnan kung sino ang mga artistang kakanta o sino ang nasa lineup. Ganyan din ang nakita ng mga otoridad nang tingnan nila ang internet searches nito nang siya ay nasa kwarto sa Mandalay Bay. Ang salarin ay madalas ding tingnan ang lineup ng Route 91 Harvest Festival na ginaganap din malapit sa MGM. Noong gabi ng September 26, ang salarin ay bumalik na sa Mandalay Bay at tinulungan muli siya ng bellman na madala ang 7 niyang bagahe. Ang walang kamalay-malay na staff ay binigyan ito ng tip at sa loob ng 8 oras hanggang sumikat ang araw, si Steven ay nagsugal. Dahil sa VIP ito hindi lamang sa MGM pero sa iba ring mga casino, napakaraming mga casino host ang nakakakilala dito. Dahil na rin sa ito ay regular na nagsusugal, ay wala silang napansin na kakaiba sa mga kinikilos nito. Nang sumapit ang Miyerkules ay nahagip muli ito na lumabas ng hotel at bumalik na may daladalang 2 suitcase. Nang madala ang mga bagahe, ito ay tumigil sa The Ogden tapos umuwi sa kanyang bahay sa Mesquite. Kinabukasan, si Steven ay pumunta sa malapit na gun range at bumili ito ng isang rifle bago bumiyahe patungong Mandalay Bay. Tinulungan muli siya ng bellman para madala ang 3 suitcase sa kanyang suite. Sa pagkakataon na ito ay meron na siyang 15 bagahe at katulad ng nakagawian, ito ay nagsugal buong gabi.
Kung matatandaan mo, ang suite ni Steven ay sa bahaging ito. Pero ayon sa record ng Mandalay Bay, bandang alas 8 ng gabi ng Biyernes, gamit ang kanyang laptop ay binok nito ang silid na ito, ang room 134. Kung paano niya yan nagawa ay sasabihin ko sa iyo maya-maya pa. Noong gabi ning yun ay bumiyahe muli siya sa Mesquite at bumalik sa Mandalay Bay ng alas 6 ng umaga. Sa pagkakataon na ito ay may dala naman itong 2 suitcase. Sabado, September 30, ang suite ni Steven at katabing silid nito na room 134 ay hindi nilinisan sapagkat nakalagay ang do not disturb sign sa pintuan. Nang dumilim na ay lumabas ito at hinintay ang valet. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Steven at may dala-dala naman itong 2 suitcase na nangangahulugan lamang na meron siyang 19 na mga bagahe. Nang makakain ay nagsugal na naman ito at bumalik sa kanyang bahay sa Mesquite sa huling pagkakataon. Sa footage ay makikita na bandang alas 3 ng madaling araw October 1 ay bumalik ito sa Mandalay. Buong gabi itong nagsugal at natapos ng alas 7:30 ng umaga. Nang 12:16 ng hapon ay nahagip itong sumakay sa elevator sa parking garage at nang makabalik sa Mandalay ay may dala na naman itong 2 suitcase at isang maliit na bag. Simula Lunes, si Steven ay meron ng 21 suitcase, 2 maliit na bag, isang laptop bag at container sa kanyang kwarto. Ang kuhang ito sa elevator ang huling beses na nating makikitang buhay si Steven. Buong araw ang tanging ginawa nito ay buksan at ilak ang pintuan ng 2 kwarto ng paulit-ulit. Nang sumapit ang alas 9:30 ng gabi noong October 1, tuluyan na nitong isinara ang pinto ng kanyang suite. 4 na minuto pagkatapos niyan, ang singer na si Jason Aldean ay sinimulang aliwin ang mga festival goers. Habang ang publiko ay abala sa panonood, ang hindi nila alam ay may isa palang taong matagal nang nagpaplano para isagawa ang pinakamalalang mass shooting sa kasaysayan ng Amerika. Ayon sa investigasyon, ang laman pala ng mga bagahe ni Steven ay 23 mga high-powered na baril at libo-libo mga high-capacity magazines. Sa loob ng 10 minuto ay nakapatay ito ng 60 mga katao. Mahigit 700 ang sugatan bago nito kunin ang sarili niyang buhay. Bagamat patay na si Steven ay tinuloy pa rin ng FBI ang investigasyon at hinanap nila si Marilu para questionin dahil pangalan nito ang nakalagay sa record ng MGM na nag-check-in sa katabing kwarto ng suspect. Ngunit napagtanto nilang ito ay lumabas na pala ng Amerika noong September 25, ang parehong araw kung kailan nag-check-in si Steven sa Mandalay. Kasunod rin ang paglabas ni Marilu ng US ay natuklasan rin ng mga otoridad na nag-wire ng $100,000 o 5.9 million pesos ang salarin sa bank account ng Filipina. Ang mga tao ay nagpuyo sa galit sapagkat para sa kanila ay maaaring may kinalaman si Marilu o alam nito ang plano ng suspect pero sa halip na pigilan ay mas pinili nitong lumabas ng Amerika. May ilan din na tinawag itong bukang pera dahil maaaring alam nito ang plano. Pero dahil sa tinapalan nito ng malaking halaga ng salapi, ay nanahimik na lamang si Marilu. Sa dami ng mga taong may galit dito, ang mga kapatid ni Marilu ay humarap sa kamera para sabihin sa national television na wala itong kinalaman sa nangyari. Marilu Danley is my sister. She's a good person and gentle soul. A mother, a grandmother, a sister, a friend. I know that she don't know anything as well like us. She was sent away. She was sent away so that she will be not there to interfere upon this body. At upang linisin ang kanyang pangalan, makikita mo na ang 62 taong gulang na Filipina ay mabilis na bumiyahe pabalik ng US.
kung saan ay sinalubong ito ng napakaraming mga FBI agents sa airport. Pagkalipas ng ilang oras na pagtatanong, ang FBI ay opisyal na tinanggal ang pangalan ni Marilu sa person of interest. Nang matapos ang interview, ang abogado nito ay opisyal na binasa ang statement kung saan ipinaliwanag ng Pilipina na mahal niya si Steven. Nilinaw nito na wala siyang kinalaman sa nangyari. Hindi niya rin di umano alam na may pinaplano pala itong mamaril. Ayon dito ay kaya lamang siya nakabalik ng Pilipinas ay dahil sa merong nakitang murang plane ticket si Steven. Nang nasa Pilipinas na ay nagulat siya nang magpadala ito ng malaking halaga ng pera sa kanya. Gusto di umano ng kanyang nobyo na bumili siya ng bahay. Bagamat masaya ay hindi naman niya maiwasang mag-alala at inisip ni Marilu na paraan lamang yun ni Steven para makipaghiwalay sa kanya. Nang matapos ang investigasyon noong 2019 ay natuklasan ng FBI na ang suspect ay hindi lubog sa utang. Wala itong issue sa kanyang mental o physical health. Sinilip din nila ang gambling history at relasyon nito sa ibang tao. Kahit ang mga eksperto ay hindi maintindihan kung ano ang motibo nito sa pamamaril. Dahil dyan, ang nangyari ay tinaguri ang most studied mass shooting. Dahil bukod sa walang klarong motibo, ang background ni Steven ay ibang-iba sa pag-uugali ng mga mass shooters na depressed, lubog sa utang at kung ano-ano pa. At ni katiting na warning sign para mapigilan ang pamamaril ay walang nakita kahit ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng nangyari, ang MGM ay idinamanda ng pamilya ng mga biktima at nagbayad ang mga ito ng $800 million sa mga naulila. Sa tindi ng pamumbatikos na natanggap niya as of this recording ay walang nakakaalam kung nasaan na ngayon si Marilu. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment o i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!